Magandang tanghali po. Oras na para sa maiinit na balita. Inilabas ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang video ng panunutok ng laser sa isa nilang barko sa Hasa-Hasa Shoal sa West Philippine Sea. Nangyari yan bago pa ang magkasabay na harassment sa mga barko ng BFAR at PCG sa Bajo de Masinloc at Escoda Shoal noong Miyerkules, December 4. Ayon sa crew ng BRP Dato Tamblot na may kuha ng video, sumakit ang mga mata nila sa laser na itinutok ng hindi pa natutukoy na barko noong nakarang Lunes, December 2. Ang isa pang BFR vessel na BRP Dato Matanam Taradapit nakuhanan ng insidente gamit ang isang night vision camera. Hindi rin makita sa video kung anong klaseng barko ang nanutok ng laser. Sinisikap ang kunin ng GMA Integrated News ang pahayag ng iba't ibang ahensya ng gobyerno kaugnay sa insidente. Nitong September 27, isang eroplano ng BFAR ang tinutukan din ng laser habang nasa himpapawid ng Hasa-Hasa Shoal. Mahigit 2 linggo bago ang Pasko, ramdam na ng mga pasahero ang lalong pagbigat ng trapiko. At para maibsan, magde-deploy ang LTO ng karagdagang tauhan sa mga kalsada para anilay makatulong din para mabawasan ang disgrasya. Balita hatid ni James Agustin. Galing pang Kamarin sa Caloocan ng high school teacher na si Lodovico. Dahil ayaw niyang maabutan ng rush hour, maaga siyang bumabiyahe. Kinakailangan maaga akong magising tulad ngayon para yung pupuntan ko ay hindi ako malilate. Kaya pagpasok sa school, hindi ako malilate. Ganyan din ang arawang diskarte ni Nene na papasok sa kanyang trabaho sa kantin malapit sa North Avenue. Agahan na lang po, mag-adjust ng oras. Kagaya ngayon, adjust kami ng oras kasi traffic po, lalo umaga. Pahirapan ang araw ang pagsakay tuwing umaga. Mas lumala pa ang traffic ngayong papalapit na ang Pasko. Sa season na ito, so maraming mga namimili na. So busy na sila sa paghanda ng Pasko, bagong taon. Maraming traffic talaga. Lalo na ngayong December. Marami din na kasi namimili eh. Maraming namimili para sa pamasko siguro. Ramdam din niya ng mga driver ng pampublikong transportasyon. Grabe talaga traffic. Hindi, walang pagbabago, mas lalong lumalala. Tagalan talaga, sir. Number 1, tiyaga. Sipag, yun lang. Ang choice naman ng ibang pasahero, mag-book ng motorcycle taxi. Malala talaga yung traffic, pero sa panahon natin ngayon sa December, talaga ang traffic lang talaga. Tumiwas lang talaga naman kami dun sa traffic talaga. Sumisingit lang kami dun sa mga eskinita na pwede kami dumaan dun. Yun, dumidiskarte lang talaga kami. Ang Land Transportation Office o LTO, magde-deploy ng karagdagang personnel ngayong holiday season. Kabilang sa mga tututukan ng mga pangunahing ruta kung saan dumaraan ang mga truck. Lalo pat 2 magkahiwalay na aksidente ang naitala nitong mga nagdaang araw sa Metro Manila na kumitil sa buhay ng 5 tao. James Agustin nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kaugnay pa rin ng holiday rush, pansamantalang papayagan dumaan ang mga provincial bus sa EDSA. Ayon sa MMDA, simula December 20, pwedeng gamitin ng provincial buses ang EDSA mula 10 p.m. hanggang 5 a.m. Simula December 26 hanggang January 2, 2025 naman, pwedeng dumaan sa EDSA anumang oras ang mga provincial bus. Sabi ng MMDA, inaasahang makatutulong yan para ma-accommodate ang dagsa ng pasahero ngayong holiday season. Mga kapuso, may dagdag bawas pa rin sa presyo ng mga produktong petrolyo ngayong linggo. Sa anunsyo ng ilang oil companies, tataas ng 40 centavos ang kada litro ng gasolina simula bukas. Ikatlong sunod na linggong taas presyo na yan sa gasolina. May bawas namang 50 centavos ang kada litro ng diesel at 75 centavos naman ang tapya sa kada litro ng kerosene. Sa monitoring ng GMA Integrated News Research sa datos mula sa Energy Department, at anunsyo ng oil companies, posibleng maglaro sa lagpas 48 pesos hanggang halos 65 pesos ang presyo ng kada litro ng diesel sa Metro Manila. 50 pesos and 95 centavos hanggang halos 74 pesos naman sa gasolina. At halos 70 pesos hanggang lagpas 80 pesos ang sa kerosene.
Mga kapuso, na stranded ang ilang motorista sa Sindangan, Zamboanga del Norte matapos magka-landslide doon nitong weekend. Humambalang sa National Highway sa barangay Gisukan ang gumuhong lupa at mga bato mula sa bundok. Ang nasabing kalsada nagdurugtong sa Dipolog City at Zamboanga City. Walang nasaktan o nasawi sa insidente. Nadaanan din ang kalsada matapos ang clearing operations. Nangyari ang landslide sa gitna ng maulang panahon dulot ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Ayon sa Pag-asa, magpapatuloy yan ngayong araw sa Zamboanga del Norte, ilan pampanig ng Mindanao maging sa Visayas at Palawan. Shear line naman ang umiiral sa ilang bahagi ng Central at Southern Luzon. Amihan naman ang nakakaapekto sa Northern Luzon habang asahan muli ang mga local thunderstorms sa nalalabing bahagi ng bansa kasama ang Metro Manila. Asahan ang katamtaman hanggang sa malalakas na ulan sa ilang lugar sa Southern Luzon, Bicol Region, Palawan at Visayas. Pinaalerto ang mga residente mula sa banta ng baha o landslide. Sa gitna ng pag-uulan, nagpapakawala pa rin ng tubig ang ilang dam sa Luzon. Tig-isang gate ang nakabukas sa Ambuklao, Binga at Magat Reservoir. Pinag-iingat ng Department of Foreign Affairs sa mga Pilipinong nasa Syria kasunod ng pagpapatalsik kay Syrian President Bashar al-Assad. Inabisuhan ng DFA ang mga Pilipino roon na makipag-ugnayan sa ating embahada sa Damascus. Nakiusap din ang pamahalaan sa mga otoridad ng Syria na hanggang maaari ay iwasan na ang karahasan. Napaalis sa pwesto si al-Assad nang makuha ng mga rebelde ang Damascus na kabisera ng bansa. Nakuha na rin ng mga rebelde ang iba pang bahagi ng bansa. Mahigit 6 na dekadang namuno ang pamilya ni al-Assad sa Syria, kabilang ang 24 na taong pag-upo niya bilang presidente. Pinaniniwala ang tumungo si al-Assad sa Moscow, Russia, kung saan binigyan siya umano ng asylum batay sa ulat ng mga Russian media. Nanawagan ng Prime Minister ng Syria na magkaroon ng eleksyon para sa bagong pamahalaan. Inaasahang pupulungin bukas ng mga Foreign Affairs sa Justice Department ang pamilya Veloso kaugnay sa nalalapit na pagbabalik Pilipinas ni Mary Jane Veloso mula sa Indonesia. Balitang hatid ni Von Aquino. Hindi maitago ang saya ng pamilya Veloso nang malamang pirmado na ng gobyerno ng Pilipinas at Indonesia ang kasunduan sa tuluyang pagpapauwi kay Mary Jane Veloso. Nakulong si Veloso sa Indonesia matapos sintensyahan ng parusang bitay nang makuna ng heroin sa bagahe. Nalaman na rin namin, lalo tuloy kami hindi na makatulong ni tatay. Para bang inip na kami, kung maaari lang, hatakin na namin araw para dumating na araw na pag-uwi niya. Sa Martes, inaasahang pupulungin ng DFA at Justice Department ang pamilya para sa pagbabalik bansa ni Mary Jane. Hindi pa raw nila nakausap si Mary Jane tungkol dito pero plano ng pamilya na magpasko kung saan dadalhin si Mary Jane pag-uwi sa bansa. Lubos naman ang pasasalamat ng pamilya sa ating gobyerno at gobyerno ng Indonesia na walang hininging kondisyon kapalit ng pagpapauwi kay Mary Jane. Sana ganun na po pala sabi ng gobyerno ng Indonesia, sana ang ibigay na ng ating Pangulo yung clemency na kay Mary Jane. Yun ang ibigay niya kay Mary Jane para makapiling na rin siya ng mga anak niya sa haba ng panahon. Von Aquino nagbabalita para sa GMA Integrated News. Tumatawid ng babaeng yan sa kalsada ng JP Rizal Street, corner Pituazon Boulevard sa Quezon City nang bigla siyang tamaan at magulungan ng isang bus. Bumaba ang driver at konduktor para silipin ang biktima. Ayon sa rumesponding tauhan ng barangay, wala nang buhay ang biktima na pumailalim sa bus nang dumating sila. Inaabot ng mahigit 2 oras bago natanggal sa ilalim ng bus ang katawan ng biktima. Depensa ng driver, hindi niya napansin na may tumatawid na tao. Posibleng maharap sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide ang driver ng bus. Hihilingin naman daw ng barangay sa MMDA na ipagbawal ang pag-left turn sa naturang bahagi ng kalsada. Malapit ang biniril sa Tondo, Maynila ang isang barangay tanod na dati niyang kakosa. Ang posibleng sanhi, binastos umano ng biktima ang nanay ng suspect. Balitang hatid ni Jomar Presto. Nag-iinuman ang mga lalaking ito sa Tondo, Maynila nang biglang naglabas ng baril ang isa sa kanila at ilang beses nagpaputok ng warning shot. Sunod ay itinutok niya na ang baril sa lalaking may balabal na tuwalya at ilang beses siyang pinaputukan. Dead on the spot ang 62 anyos na biktima
natanod sa katapat na barangay. Sa takot ng mga taga-barangay na baka sila'y balikan, hindi namin ipapakita ang kanilang mukha. Ay, nakita ko po, nakaganyan na po siya, na patay na po siya. Una po, isang putok. Tapos, nagsunod-sunod na po yun. Bago ang pamamaril, makikita ang lalaking nakasuot ng green na jersey na ilang beses umalis sa inuman. Base sa investigasyon, inutusan daw siya noon ng gunman na tawagin ng biktima na nooy gumagawa ng biko na kanilang ititinda. 3 beses silang pinuntahan. Sa pangatlong beses sinabi, pag hindi daw bumaba si John, akitin na namin. Kaysa madama yung mga ibang tao doon sa loob ng kapitbahay o kapit-kwarto, bumaba ang kuya. Makikita pa sa CCTV na pagkarating sa inuman, sumaludo pa sa gunman ang biktima. Hanggang sa tuluyan na siyang pinagbabaril ng sospek na agad tumakas sakay ng motorsiklo kasama ang 4 niyang kainuman. Matapos ang pamamaril, isang lalaki daw nakakilala rin ng biktima ang tinawagan ng gunman. Nabanggit umano ng sospek na tila binastos daw ng biktima ang kanyang nanay at ito ang tinitignang ugat ng krimen. Sabi, kilala mo ba si John Diablo? Pasensya na, natira ko na eh. Parang dumaan daw. Ayan yung nanay ni ganito. Oh, yan ba? May asim pa yan na, sabing ganon. Nakarating ata dun. Ayon sa kaanak ng biktima, dating magkakosa sa bilangguan ng gunman at ang biktima. Patuloy pa ang investigasyon ng pulisya at pagtugis sa gunman na wanted din sa iba pang insidente ng pamamaril sa lungsod. Gayon din ang iba pang kainuman na posibleng maharap din sa reklamo. Sumuko na lang po siya para mabigyan na rin ng hustisya yung nangyari sa tatay namin. Jomer Apresto, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Oras na para sa maiinit na balita ng GMA Regional TV mula sa Luzon. Kasama si Chris Zuniga. Chris? Salamat, Tony. Halos 2 milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu ang nasabat sa checkpoint sa Gapan, Nueva Ecija. Sa Candaba, Pampanga naman, sumadsad sa pader ng Barangay Hall ang isang 10-wheeler matapos umanong mawala ng preno. Ang mainit na balita hatid ni CJ Torida ng GMA Regional TV. UP ang harapang bahagi ng 10-wheeler na yan matapos sumadsad sa pader ng Barangay Hall sa Candaba, Pampanga. Ayon sa paunang investigasyon, nawala ng kontrol ang driver nito na magdadala sana ng buhangin sa bayan. Tumama rin ang truck sa isang bahay at ilang motorsiklo na nakaparada roon. Ligtas naman ang truck driver. Ayon sa pulisya, sinabi ng driver na pagkababa niya ng tulay, napansin niyang mahina na ang kanyang preno. Naghanap daw siya ng paraan para hindi makapinsala ng iba pang motorista. Sa ospital na uwi ang isang senior citizen matapos madisgrasya nang mapaaway sa Vintar, Ilocos Norte. Ayon sa investigasyon, nagkainitan ang biktima at sospek na isang barangay tanod. Sa pag-iwas ng biktima sa pagsuntok ng sospek, bumagsak siya sa bangketa at nagtamo ng sugat sa ulo. Tumakas naman ang sospek. Sa Gapan, Nueva Ecija, tinatayang 1.7 million pesos na halaga ng hinihinalang shabu ang nasabat ng mga otoridad sa checkpoint sa Barangay San Nicolas. Tinangka raw tumakas ng sospek sa checkpoint. Nakuha sa kanya ang isang baril at ang motorsiklong walang plaka. Walang pahayag ang nahuli. CJ Torida ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Oras na para sa latest ngayong Monday, mga mare at pare. Much needed trip sa Australia ang ipinasilip ng sparkle couple na sina Julian San Jose at River Cruz. Sa kanilang Instagram photos, kita ang beautiful trip nila sa Land Down Under. Kabilang ang adventures nila sa Federdale Wildlife Park, Bondi Beach, Opera House, at Blue Mountain. Ang power couple jeep ang kumasa sa ilang dance challenges habang naglilibot. Nilinaw ni House Speaker Martin Romualdez na hindi siya na-stroke at na-ospital taliwas sa impormasyong kumalat online. Ayon kay Romualdez, hindi yan totoo at layon lang daw nitong lituhin ang publiko.
Sabi ni Romualdez, posibleng sa mga kritiko nang galing ang maling impormasyon dahil sa mga lumulutang na sa mga pagdinig sa kamera. Pagtitiyak ng kanyang opisina, maayos ang kalusugan ni Romualdez at nagagampanan niya ang mga tungkulin bilang House Speaker. Pasintabi po sa susunod naming ibabalita, natagpo ang putol-putol at nakasako ang katawan ng isang pulis sa bakuran ng isang bahay sa Baguio City. Base sa investigasyon, pinagbabaril ang biktima na isa Police Executive Master Sergeant ng kapwa niya pulis na isa namang Lieutenant Colonel sa Camp Bagong Diwa sa Taguig. Kasunod niyan ay pinagpuputol na ang kanyang katawan at saka inilagay sa sako. Crime of passion ang nakikitang motibo ng Southern Police District batay sa extrajudicial confession ng suspect. May relasyon daw kasing di umano ang asawa ng suspect sa biktima na kanya ring karanggo. Nakita pa raw silang magkasama sa isang hotel noong November 28 bago pumunta sa inuupahang unit na babae sa Camp Bagong Diwa. Ayon naman sa pahayag ng pamilya ng biktima, hindi totoo ang pahayag ng mga suspect at naniniwala silang pinagplanuhan ang krimen. Hindi lang din daw ang mag-asawa ang gumawa sa krimen, kundi may 10 hanggang 20 pa silang kasabwat. Naharap ang mag-asawang pulis sa reklamong conspiracy at murder. Sunod-sunod, simula noong isang linggo ang mga disgrasya na kinasasangkutan ng mga truck na sinasabing nawalan umano ng preno. Kaya ang ilang ahensya ng gobyerno may mga ikinakasanang hakbang para mahinto ang mga aksidenteng ganito. Balitang hatid ni Joseph Morong. Hindi matanggap ng pamilya ni Anthony Irinco ang pagkamatay niya sa karambola ng mga sasakyan nitong Huwebes sa Quezon City. Panganay sa dalawang magkapatid si Anthony, isang motorcycle delivery rider na inaasahan ng pamilya. 4 na nga lang kami, ngayon 3 na lang. Para sa akin masakit. Pero wala na akong magawa, nandyan na eh. Pero dapat managot, Nakatawag pa raw si Anthony sa kapatid niya kaya akala ng pamilya sa simpleng aksidente lamang ito nasangkot. Agad siyang pinuntahan sa ospital. Nakita ko kagad yung kuya ko nasa labas lang ng ER. Wala siyang ibang kasama doon, walang tumitingin sa kanya na nurse o doktor doon. Iba na itsura niya kaya gulat na gulat ako kasi sa video call maayos pa siya. Tapos nung paglapit na namin, tsaka lang nila pinasok sa ER nung nakita nila siguro may kamag-anak na. Isa si Anthony sa 4 na namatay nung nawalan umano ng preno ang truck na minamaneho ni Richard Mangupag at bumangga sa mga sasakyan sa Katipunan Aurora Flyover. 35 ang sugatan kabilang ang isang sanggol na 8 buwang gulang. Naghain sa piskalya ang Quezon City Traffic Enforcement Unit Sector 3 ng mga reklamong reckless imprudence resulting in multiple damages to properties, multiple physical injuries at multiple homicide laban sa driver. Humihingi po ako ng dispensa sa mga nadisgrasya kasi hindi ko naman po kagustuhan yung nangyari na gano'n. Aksidente po. Kasi may kotse. Pag preno ko, wala nang preno. Pero hinahanap ng mga biktima ang may-ari ng truck na hindi raw humarap sa inquest. Makipagtulungan sila. Kasi dami nilang sinirang buhay. Naglabas na ng show cause order ang Land Transportation Office o LTO sa driver at may-ari ng truck para pagpaliwanagin. Gabi nitong Biyernes, isang wing van naman ang nakadisgrasya rin ng iba pang sasakyan sa Skyway at Grade sa Parañaque. Isang namatay at 5 ang sugatan. Ang dahilan ng driver ng truck na walan din daw siya ng preno. Patay sa datos ng MMDA na nakalap ng GMA Integrated News Research, sa mahigit 55,000 vehicular accident ngayong taon hanggang nitong Setyembre, 4 ang naitalang dahil sa palyadong preno. Ipapatawag na ng MMDA ang mga haulers at mga truckers dahil sa tila sunod-sunod na mga aksidente na sangkot sila. Remind para yung mga members nila ay masabihan, i-maintain yung kanilang mga sasakyan na nasa kondisyon at maging disiplinado yung mga driver sa pagmamaneho. Nagpakalat na rin ang LTO ng mga enforcer na magsasagawa ng mga surprise inspection para tiyaking ligtas sa mga bumabiyahing truck at bus lalo ngayong holiday rush. Joseph Morong nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kaugnay sa ilang aksidente sa kalsada ngayong magpapasko, kausapin natin si MMDA General Manager Procopio Lipana. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga rin sa iyo at sa inyong matuloy. Opo, base po sa inyong monitoring, ano yung nakikita niyong dahilan sa kabi-kabilang road accident na sangkot yung mga truck?
At a glance, ang nakikita natin dyan, maaaring hindi kinakaya ng preno dahil sa bigat ng karga, or maaari ding hindi ganun baka maaring inaantok or what. Pero posible din naman mayroong failure ng kanilang brake. Ngayon, at yun ang mga posibilidad natin nakikita. Pero iniimbestigahan natin mabuti makikipag-coordinate tayo sa PNP para malaman natin lahat ang talagang dahilan basta sa resulta ng kanilang investigation. Kung ito po yung nakikita, maintenance, yung problema, hindi ho ba? Bukod po doon sa driver at pahinante, mas malawak ho ba dapat ang may responsibilidad? Kasi maintenance na yung pinag-uusapan ng mga truck. Usually, mga fleet ang mga ito, hindi ho ba? Ito pong jurisdiction yan at kanilang po nagsasagawa na po ng mga special operation ng LTO. Yung gagawin pong inspection, itutuloy nyo ho ba ito at saan gagawin yung mga surprise inspection para sa mga truck? Kung makikipag-coordinate po tayo sa LTO. So, katuwang po nyo yung LTO sa gagawin yung proyektong ito? Opo, at magkakaroon nga po tayo ng pagpupulong sa Huwebes. Inibitahan natin mga Truckers Association, mga apps, mga different riding hailing apps, kung saan sila madalas na involved. At ganoon din kasama natin sa pagpupulong ang PNP, ang HPG, ang LTO para makita natin ang masusing pag-aralan. Ano ba talaga ang dahilan ng mga sunod-sunod na aksidente? Although may mga assumption tayo, pero mas maganda na rin natin, makita na natin yung magiging resulta ng investigation ng PNP para matukoy talaga natin kung ano talaga ang dahilan ng madalas na aksidente yung mga nangyari mga nakaraan. Sige, abangan po natin yung pulong na yan sa Huwebes. Mapunta naman po tayo sa traffic dito sa Metro Manila. Inaasahan pa rin yung lalo pang pagbigat ng trapiko At tapos papayagan na rin po yung pagbiyahe ng provincial buses sa EDSA ngayon pong holiday season. Ano pong ginagawa ng paghahandang MMDA para umusad naman kahit papaano yung trapiko? Unang-una, nagtalaga po tayo ng mula November 18, nagtalaga po tayo ng 1,982 traffic enforcer sa mga pangunahing lansangan dito sa Metro Manila. At pinalawig natin ang kanilang duty up to 12 midnight. At ganoon din, tuloy-tuloy ang ating clearing operation sa mga main repairs, particular po yung ating mga mabuhay lane. Okay, sige po. Maraming salamat po sa oras na ibinahagi nyo sa Balitang Hali. Maraming salamat din sa iyo at pati ko sabay. Si MMDA General Manager Procopio Lipana. Binabalot na po ng lamig ang ilang bahagi ng bansa dahil sa northeast monsoon o hanging amihan. Pinakaapektado ng amihan ng Northern Luzon ayon sa Pag-asa. Naitala ang 16.6 degrees Celsius na minimum temperature ngayong Lunes sa Baguio City, habang 25.2 degrees Celsius dito sa Quezon City. Dahil sa amihan, maalon at delikado sa maliliit na sasakyang pandagat ang pumalaot sa mga dagat sakop ng Ilocos Provinces, Batanes, Cagayan, kasama ang Babuyan Islands, Isabela at sa ilang baybayin ng Aurora, La Union at Pangasinan. Ito ang GMA Regional TV News. Ihahatid na ng GMA Regional TV ang may init na balita mula sa Visayas at Mindanao. Kasama si Cecil Kibod Castro. Cecil? Salamat, Rafi. May nasugatang mag-asawa dito sa Cebu City nang mahulog sa bangin ang kanilang sasakyan. Ayon sa pulisya, ipinarada ng lalaking driver ang sasakyan sa tapat ng kanilang bahay sa Barangay Pitos. Pero dumausdos ito pababa sa bangin. Sinubukan niyang tigilan ang pagdaos-os ng sasakyan. Pero dahil sa bigat, hindi niya ito kinaya hanggang sa tuluyang mahulog at bumaliktad ang sasakyan. Nasa loob pa ng sasakyan ang kanyang asawa nang mangyari ang aksidente. Parehong dinala sa ospital ang mag-asawa na walang pahayag. Inirekomenda ng Surigao del Norte Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office na isailalim sa state of calamity ang Siargao Island. Kasunod yan ng mahigit 1 linggo ng power outage doon. Apektado na raw nito ang kabuhayan sa isla dahil nagmahal ang yelo at langis para sa generator sets. Makakatulong daw ang deklarasyon para agad na maayos ang problema. Nasirang submarine cable ang sanhi ng problema pero tumagal ang pagsasaayos nito dahil mali ang unang natukoy na lugar ng pinsala. Kung hindi raw maibabalik ang supply ng kuryente ngayong araw, maaaring ideklara na ang state of calamity.
Tatlong panukalang isinabatas ni Pangulong Bongbong Marcos ngayong araw. Detalye tayo sa ulat on the spot ni Ivan Mayrina. Ivan? Yes, Rafi, tatlong batas nga ang nilagdaan sa Palasyo ng Malacanang ngayong umaga. Una, ang amendment sa Rice Tarification Law. Pangalawa, ang batas na nagbibigay daan sa VAT refund program for non-resident tourists. At ikatlo, ang Basic Education, Mental Health and Well-Being Promotion Act. Mahalagang mga amyenda sa Rice Tarification Law. Ang pagtaas ng Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF mula sa 10 billion pesos kada taon, ginawa itong 30 billion pesos kada taon. Pinalawig din ang programa hanggang 2031. Malaking tulong daw ito para sa mechanization at investment sa high-quality seeds at training para sa mga magsasaka na makapagpapaangat sa kanilang productivity. Binibigyan prioridad din sa batas ang post-harvest losses na makakadagdag pa sa food security. Magkakaroon din ng mas mahigpit na oversight power ang DA sa rice industry. Ang Bureau of Plant Industry mabibigyan ng kapangyarihan mag-inspeksyon ng rice warehouses at magkakaroon ng national database para ma-monitor ng maigi ang grain storage. Ivan? Taas. Go ahead, yes, Ivan. Rafi? Go ahead. Yes. Yeah. Binibigyan kapangyarihan din, Rafi, ang Department of Agriculture para i-stabilize ang presyo ng agricultural products so yung magkakaroon ng biglaang pagtaas. Lagi ng plano ng DA tungo rito ang pagkuha ng mas maraming tauhan na magsisilbihan nilang foot soldiers at magpapatupad ng mga programa ng DA. Sa susunod na taon, Rafi, target ng DA na mapababa ng hanggang 10% ang presyo ng bigas. Samantala, malaking tulong naman sa pagpapalago ng industriya ng turismo ang VAT refund program for non-resident tourists. Sa ilalim ng batas, anumang ginastos ng turista na 3,000 pesos pataas ay entitled na sa VAT refund. Ang shopping experience daw ay pangunahing dahilan ng mga turista ng pagpili ng kanilang destinasyon at ang batas na ito ay makakatulong daw na ipromote ang Pilipinas bilang isang primary tourist at shopping destination sa Southeast Asia. Ayon naman kay Tourism Secretary Tina Frasco, malaki rin ang maitutulong nito para makalikha ng mas maraming trabaho para sa mga Pilipino sa tourism industry dahil mas maraming mga produktong Pinoy tulad ng handcrafted items ang maiaalok sa mga turista. Sa ngayon, mahigit 5 million tourist arrivals na. Sa taong 2024, lampas na daw ito sa 100% ng target. Mas malaking bilang pa ang inaasahan sa susunod na taon. Panghuli, Rafi, ang Basic Education, Mental Health and Well-Being Promotion Act naman, tinutugunan ng issue ng mental health na nakaapekto sa maraming kabataan. Sa talumpati nga ng Pangulo, sinabi niyang 17% ng mga kabataan na nag-isip daw na kitilin ang kanilang buhay. Pero wala pa sa 1% ang dumulog sa mental health professional. Sa ilalim na batas ito, magkakaroon ng care center sa mismo mga paaralan na may mga trained professionals na magbibigay ng counseling at stress management workshops. At yan ang latest mula dito sa Palasyo ng Malacanang, Rafi. Maraming salamat, Ivan Mayrina. All set na ang homecoming para kay Miss Universe Asia 2024, Chelsea Manalo. Mamaya na ang the arrival ni Chelsea sa NAIA Terminal 1. Sasalubungin siya ng fans mula sa kanyang Her Story Queen bilang isa sa first ever Continental Queens. Glowing as always si Chelsea na excited na raw makauwi. Christine Julia Lopiaza, Miss Grand! A beautiful day rin kahapon sa homecoming naman ni Miss Grand International 2024 first runner-up CJ Opiaza. Naging emotional pa si Queen CJ dahil unexpected daw na dagsa ang nag-welcome sa kanya. Stunning in an ombre gown naman si CJ nang humarap sa press conference. Nakasama niya roon ang MGI President na si Mr. Nawat Itzara Grisil at ilang fellow pageant queens. Matapos ang mahigit 3 dekada, muling itinanghal na kampyon sa men's basketball ng NCAA ang Mapua Cardinals. Yan ay matapos silang talunin ng Benil Blazers sa Game 2 ng final sa score na 94-82. Balitang hatid ni Nico Wahe. 33 taong naghirap ang Mapua Cardinals bago muling naghari sa NCAA men's basketball. Kaya sinulit nila at ng Mapua community ang pagdiriwang. Kasama ng buong koponan sa victory party ang kanilang mga pamilya at Mapua alumni.
Hinanamnan nila ang tagumpay mula sa pagiging runner-up sa season 99. Last year, napakasakit para sa amin yon. Hindi ganun kadali. Tuwan-tuwa ako dahil nga yung sakripisyo ng lahat ng bawat isa. Siguro destiny na yun talaga. We just have to do our part, play hard until the last buzzer. Sabi ni Mapua President and CEO Dr. Doji Maestre Campo, sakto ang championship para sa pagdiriwang ng sentenaryo ng universidad sa January 2025. It's actually a result of hard work, grit, and really their passion to win. Kasalo rin sa tagumpay ang ilang player ng Mapua noong 1991 o season 67, ang kanilang huling championship. Pinaka-sweet ngayon, bakit? 100 years ng Mapua next year, bago season ng SAA 100 din, kaya very timely. Ang palagi motto namin is offense, win game, but defense, win championship. Ang Season 100 champions, alay raw ang panalong ito sa kanilang past players at supporters. Dinededicate ko yung champion na to sa mga kuya ko. Sobrang tagal na ng champion. Ngayon nag-champion ulit, na part ako sa champion ngayon. Nico Wahe, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Bukod sa dalawa ng nakahain na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, may mga kongresista pa raw na nagsabi kay House Secretary General Reginald Velasco na maghahain din ng reklamo laban sa bise. Detalye niyan sa ulat on the spot ni Jonathan Andal. Jonathan? Yes, Tony, simula ngayong araw ay inaabangan na ng House Secretary General yung mas marami pa mga kongresista na susuporta raw sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Sa panayam ng GMA Integrated News, sinabi ni House Secretary General Reginald Velasco na may lumapit sa kanya mga kongresista na gusto raw mag-endorso o di kaya maghain ng bagong reklamong impeachment sa bise. Pero hindi na sinabi ni Sec Gen kung ilang kongresista ang mga ito. Sa ngayon, may dalawa ng impeachment laban kay VP Sara Duterte. Ang una ay inendorso ng Akbayan Party List. Ang ikalawa, Makabayan Bloc naman ang nag-endorso. Ang inendorso ng Akbayan Party List, posibleng madesisyonan na ngayong araw kung beripikado o hindi. Kailangan kasi personal na alam ng mga complainant ang mga bagay na inirereklamo nila bago ito masabing verified complaint. Kapag naberipika na, saka ito ibabato sa office ng House Speaker na merong hanggang 10 session days para dalhin ito sa plenaryo. Samantala, Tony, dito sa may People Center Building sa Batasan, isinasagawa po ngayon yung huling hearing ng Good Government and Public Accountability Committee tungkol sa confidential funds ni VP Sara. Nagdesisyon ng komite na tapusin na ang hearing ngayong araw dahil meron na raw impeachment complaint laban sa bise na confidential funds din ang issue na posibleng talakayan din sa hearing ng Justice Committee. Sabi dito ngayon ng chairman ng komite na si Congressman Joel Chua, pina-verify nila sa Philippine Statistics Authority ang mga pangalan na nakalagay sa mga acknowledgement receipt ng DepEd confidential funds at ang tugon sa kanila ng PSA sa 677 na pangalan sa resibo, 405 ang walang birth certificate o hindi nag-exist, katulad din ni Mary Grace Piatos. Yan muna ang latest mula rito sa Batasan. Balik sa iyo, Tony. Maraming salamat, Jonathan Andal. Update naman tayo sa sitwasyon sa Syria matapos makuha at makontrol ng Syrian rebels ang kabisera na Damascus. Kausapin natin si Charge de Affairs John Reyes. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga rin po, Mr. Rafi Tima. Apo, kumusta po yung lagay ng mga kababayan natin dyan po sa Syria? Sila naman po ay ligtas at nasa mabuting kalagayan. Sa ngayon po ba may mga fightings po ba sa kabisera or kahit sa outskirts po ng Damascus? May mga panaka-naka na lang po, pero kung ikumpara po sa nangyari kahapon, parang umupa na po ang pagkalatang sitwasyon. Mabuti namang balita naman po yan. Pero yung karamihan po ng mga Pilipino, saan po sa Syria nagtatrabaho? Ang karamihan nandito po sa Damascus. Ang total na mga kabuuan ng mga Pilipino rito po ay 703. Yung iba po ay nakapag-asawa ng mga Syriano at yung iba po ay nagtatrabaho rito sa Damascus. Sa ngayon po ba may mga kababayan tayo na nagpahiwatig na gusto nilang lumikas? Wala pa naman, pero may mga 10 na nakisilong po dito sa embahada dahil na rin po sa medyo kaguluhan kahapon. Naging balisa sila kaya sila po ay humingi ng tulong sa amin para manirahan pansamantala rito sa embahada. At sila naman po ay kinukup namin dito.
Posible po ba maapektuhan yung kabuhayan ng ating mga kababayan sa sitwasyon dyan po sa Syria? Sa tingin ko hindi naman. Yung kakayahan nating mga Pilipino bilang manggagawa, kwalifikasyon natin, yung pagiging palakaibigan natin at yung kakayahan nating bumangon sa anumang dagok na dumating sa buhay natin, tingin ko yun po ang mga magbibigay ng posibilidad para hindi po sila maapektuhan sa mga pangyayari ngayon sa Syria. Ano po nakikita nyo in the coming days and the weeks and months dyan po sa Syria? Sino po mamamahalap? Sino mamumuno? Pahiwatig na po yung Prime Minister na sana magkaroon ng bagong eleksyon. Ano pong outlook po ninyo? Well, sa ngayon po may usapang formal na pagbibigay, pagpapas sa kamay ng pamahalaan sa kabila. Pero ito po ay abangan po natin sa mga darating na araw. Ito po ay isang mahabang proseso na pwede po nating tabayanan sa mga darating na araw. Basta ang mahalaga po, safe yung mga Pilipino po dyan sa Syria. Yan po ang unang-unang tagubilin ng ating pamahalaan ng Department of Foreign Affairs na siguraduhin nasa ligtas na kalagayan ng lahat ng mga Pilipino dito po sa Syria. At yan naman po ay pilit namin pong ginagampanan. Sige po, maraming salamat po sa oras na ibinahagi nyo sa Balitang Hali. Maraming salamat din po sa inyo, Mr. Rafi Tima. Salamat po si Damascus Charge de Affairs, John Reyes. Ito ang GMA Regional TV News. Patay ang isang lalaki sa Cagayan de Oro City matapos pagsasaksakin ng 3 niya umanong kaibigan. Isang aso naman ang sinagip sa Bacolod City matapos makitang may pana sa tiyan. Ang minit na balita hatid ni Adrian Prietos ng GMA Regional TV. Sa larawang kuha ng isang estudyante sa Bacolod City, makikita ang nakakabit na pana sa tiyan ng isang aso. May nagtawag na student ng nakita nila na ara sa kalanaan ng Edo sa kantin nila na may igo na siya sang Indian target sa gilid. Kaagad na ni-rescue ng isang NGO ang aso. Isinilalim na ito sa operasyon at patuloy na nagpapagaling sa isang veterinary clinic. Ang sunod-sunod na kaso ng animal cruelty sa lungsod, ikinababahala ng Bacolod City Veterinary Office. Lalo't wala pang isang buwan nang magkaroon din ng insidente ng pamamana ng sa isang aso sa barangay Masilingan. I-implement na ganyan mga layi para ma-inform gid kung pwede gani ma-lecturan or masampulan ng mga tao nga gahimo sini. Plano ng Bacolod City Police na maglagay ng Animal Welfare Desk upang mas matutukan ang mga insidente. Iniimbestigahan pa ng mga otoridad at LGU kung sino ang pumana sa aso. Tumambad sa mga tauhan ng National Bureau of Investigation Region 11 ang mga computer at Chinese nationals sa kanilang operasyon sa Purok 6, Barangay Manay, Panabo City, Davao del Norte. Ayon sa NBI 11, isang rescue operation lang sana sa isang warehouse ang kanilang inilunsad. Para sa isang Malaysian na nagpatulong umano sa NBI Central Office dahil binubugbog umano siya. Pero napag-alaman na may Pogo Hub doon. Naabutan doon ang 50 Chinese nationals, 3 Malaysian at 1 Filipina. Kwento ng Pinay na naaresto, galing siya ng Manila at bumisita lang daw siya sa kanyang Chinese na kasintahan na nagtatrabaho sa nabanggit na Pogo Hub. Ang Chinese namang naaresto, hindi raw alam na Pogo pala ang pinasukang trabaho. Sinusubukan pa ng GMA Regional TV na makuhanan ng pahayag ang naturang kumpanya. Napag-alaman din ng NBI na Filipino ang may-ari ng property na hindi muna nila pinangalanan dahil nagpapatuloy pa ang investigasyon. Yung operations nila, itong Pogo operations is not licensed kasi nga no less than the president nang nagbawal nito. And aside from that, wala silang permit to work here from the DOLE. Alam natin, pag may Pogo, meron din yung mga scam. So pag nalaman natin na may scam, papasok yung stapa. Nakuha mula sa mga naresto mga cellphone, ID, sigarilyo at 2 shotgun at mga bala mula sa security guard na nagbabantay at posibleng umanong may torture sa loob dahil may mga nakuhang posas at pamalo. Initial information na nakuha, merong mga officials from the government na
pagpo-protect dito. So, inimbestigahan namin. Meron din kaming na-trace na may nagpapanggap na 2 NBI agent para nag-accommodate dito kung saan nila nakuha itong location na ni-raid natin. Inaalam pa ng NBI kung dumaan ba sa legal na proseso ang pagkuha ng mga dokumento ng mga dayuhang empleyado. Nakikipag-ugnayan na rin ang NBI sa Bureau of Immigration para sa deportation nila. Dead on the spot, ang 19 anyos sa lalaki matapos pagsasaksakin sa Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City. Ayon sa pulisya, mga kaibigan ng biktima ang 3 suspect. Pinaghihinalan daw na may ninakaw na gamit ng suspect ang biktima. Pinabulaanan niya ng ama ng biktima. Aniya, mahigit 7 na buwan nang hindi umuwi sa kanilang bahay ang biktima dahil nagtratrabaho na at mayroon na rin kinakasama. Nakakuha sa akong bata nga ang amo lang, justisya lang. Kung ganahan mo makita sa mo, negosyate, di man mo problema kayo, usap kami, pobre mo gyapon mi. Ang amo lang nga matabangan namin ano mong kuha sa akong bata kay lisod ka. Inihahanda na ng pulisya ang reklamong murder laban sa mga tumakas sa suspect habang patuloy ang hot pursuit operation. Adrian Pretos ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Matagumpay nang nakabalik sa Pilipinas ang BRP Gabriela Silang matapos ang isinagawang misyon sa Indonesia. Detalye tayo sa ulat on the spot ni Ian Cruz. Ian? Yes, Tony, balikbansa na nga ang BRP Gabriela Silang matapos ang tagumpay na misyon nito sa Manado, Indonesia. Sinalubong sila ni PCG Commandant Admiral Ronnie Gaban. Ayon sa commanding officer ng BRP Gabriela Silang na si Captain Lawrence Roque, bukod sa Joint Maritime Patrol kasama ang Coast Guard ng Indonesia, kabilang sa bunga ng misyon ang pagpapatibay ng tiwala at kooperasyon sa ating kapitbahay na bansa. Napag-usapan din nila doon ang ukol sa paglaban sa drug smuggling at iba pang maritime threats. Pauwi ng Maynila, wala naman daw na-encounter na barko ng China ang BRP Gabriela Silang. Pagdating naman sa floating assets, sinabi ni Gaban na inaasahan sa loob ng 5 to 7 years ay nakapoise na maging isa sa pinakamalakas sa Coast Guard ng Pilipinas sa ASEAN region. Marami raw na aprubahan si Pangulong Marcos sa mga bagong assets para sa ating Coast Guard mula sa Japan, ang 597 meters sa barko. At may isa raw na gagawin sa Cebu na 60 meters ang haba. May naaprubahan din daw ang Pangulo na 40 units ng 35-meter vessel na barko na kukunin sa France. Kaya nasa 46 units daw ito sa kabuuan. Ang BFAR ay may barko rin daw na na-transfer sa kanila na isang barko. Meron din daw naggaling sa private sector gaya ng Philippine Red Cross na magdodonate daw ng kanilang barko. Kaya naman matitriple raw ang fleet ng PCG at poised na isa sa pinakamalakas na Coast Guard sa ASEAN. Sa nagaganap naman sa West Philippine Sea, sinabi ni Gaban, kumikilos at nag-uusap-usap ang bawat ahensya. Ang National Maritime Council daw nagbibigay ng gabay sa kanila. Sa kabila ng mga hamon, tuloy daw sila sa trabaho at gabay ng Pangulo na lagi silang maging mainahon. Yan muna ang latest mula rito sa lungsod ng Maynila. Balik sa iyo, Tony. Maraming salamat, Ian Cruz. Dahil sa pagiging child-friendly at child-sensitive, humakot ng parangal ang GMA Network programs at personalities sa Anak TV Seal Awards 2024. Hinirang bilang isa sa household favorite programs ang 24 oras na nakatanggap din ng Anak TV Seal. Binigyan din ng Anak TV Seal ang 24 oras weekend at ang balitang hali ng GMA Integrated News. Pati ang GMA Regional TV Balitang Bisdak, 1 North Central Luzon at 1 Western Visayas. Ang mga parangal tinanggap sa pangunguna ni GMA Senior Vice President and the Head for Integrated News Regional TV and Synergy, Oliver Victor B. Amoroso, GMA Vice President and Deputy Head for News Programs and Specials, Michelle Seva, at iba pang opisyal ng GMA Integrated News. Ginawaran din ng Anak TV Seal ang New Heroes of the Game Game On at New Heroes of the Game Opening Ceremony ng GMA Synergy. Binigyan din ng Anak TV Seal ang AHA, All Out Sundays, Amazing Earth, Born to be Wild, Daig Kayo ng Lola Ko, Family Feud, I Believe, Pepito Manaloto, Sarap Diba, The Voice Generations, TikTok Clock, Biyahe ni Drew, Farm to Table, Good News, I Wonder at Pinasarap. Household favorite programs din ang Family Feud, Eyewitness, Kapuso Mo Jessica Soho, Pepito Manaloto at Pulang Araw. Nanalo bilang Anak TV Female Makabata Star for Television sina Pulang Araw star Barbie Forteza
unang Hirit host Shaira Diaz at may Ilonggo Girl star Jillian Ward. Ito po ay magsisilbing inspirasyon para sa akin para patuloy na gumawa ng maganda sa mga bata. Thank you! Ang sarap lang sa pakiramdam na tinitingala nila ako, na na-inspire ko sila. Kinilalang Anak TV male makabata star for television sina Alden Richards at Michael V. Tinanghal bilang Makabata Hall of Fame awardee si Drew Arellano. Ang mga programa na kinilala sa Anak TV Seal Awards ay binoto ng libo-libong magulang at professionals bilang child-friendly at child-sensitive shows na inirekomenda para sa mga bata at pamilya. Von Aquino nagbabalita para sa GMA Integrated News. Maraming salamat po sa Anak TV. Ang Balitang Hali, bahagi kami ng mas malaking misyon. Rafi Tima po. Sa ngalan ni Connie Sison, ako po si Tony Aquino. Kasama niyo rin po ako, Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino.